Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwentong mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Panayang buga ko ng hininga habang hinihintay ang pagdating ni Ricky at Lasio. Hindi ko rin mapigilang magpalingalinga sa kinatatayuan. Napagkasunduan kasi naming tatlo na pasukin ang abandonadong ospital dito sa aming Eskinita 3. Doon sa sangang daan patungo sa labas ng aming barangay. May usap-usapan kasi na ang ospital na ito ay hindi pa rin nilulubayan ng mga kaluluwang minsan nang naging pasyente rito. Merong naniniwala, meron ding hindi, at kabilang na kami ron. Upang malaman ang totoo at mabigyang katuturan ang bali-balitang yun, nagkasundo kaming magkakaibigan na pasukin, alamin, at saksihan ng mismong mga mata namin ang loob ng ospital. Jomer! Napalundag pa ako sa biglaang pagkalabit ng mga to. Ano ba? Nanggugulit naman kayo eh. Sita ko. Ano? Tara na. Tanong ni Lasio. Sigurado na ba talaga? Alinlangang balik na tanong ko. Ganito, para mas exciting, kung sino mang makakatagal sa ating tatlo sa loob ng ospital, makakatanggap ng 5,000. Ano? Pahig kayo? Pakikipagsundo na Ricky. Aba, naman. Hindi naman sa mukhang pera pero kapag ganyan na pinag-uusapan, pahig na pahig ako. Maging si Lasio. At iyon na nga. Tinahak na namin ang daan patungo ron. Agad na nanindig ang balahibo ko pagharap namin sa lumang ospital. Tila ba may iba't ibang pares ng mga matang nagmamasid sa amin kahit na hindi pa naman kami nakakapasok. Nakakakilabot ang lugar na to. Bulong ni Lasio habang pinasadahan ng ilaw na nagmumula sa hawak na flashlight ang mataas na gusali. Ano ba kayo? Tara na nga! Matapang na sabi ni Ricky. Nagpatiun na sa pagpasok. Tapang talaga sabi pa ni Lasio at sumunod na rin ito. Kalaunan sumunod na rin ako. Nakabibinging katahimikan at nakakabulag na kadiliman ang sumalubong sa amin. Dinig na dinig din namin ang yapak ng bawat isang hakbang na aming ginagawa. Umaalingaw-ngaw rin pati bulong-bulungan namin. Kaya minabuti na lang namin huwag na munang magsalita. At tuluyan na nga kaming nakapasok. Dumiretso si Ricky sa ikalawang palapag gamit ang hagdanan. Inuusisa naman ni Lasio ang mga kagamitan na nakapatong sa ibabaw ng malaking bilog na mesa. Hoy! Ano ba? Pabulong na wika ako rito nang kumalansing ang mga kagamitang bakal sa sahig. Pasensya naman. Sagot nito na pinulot pa ang mga ito at ibinalik sa ayos. Ano ba? Tika na nga. Kinaladkad ko ito. Palayo ron. Wala pa naman kaming nahihimigang kababalaghan sa aming patuloy na pagsisiyasat. Kasama si Lasio.
ay pinasok namin isa-isa ang mga kwarto sa unang palapag. Kagaya ng nakikita sa ospital, kumpleto pa rin ang mga kagamitan dito. Ang naiiba lang ay masyado ng makapal ang alikabok na bumabalot. Binabahayan na rin ng mga insekto tulad ng gagamba at kung ano-ano pa. Na nagsitakbuhan naman kung saan-saan ang mga daga na ilang beses na akong napalundag dahil sa pagkakadagan nito sa akin pa. Lasyo! Lasyo! Mahinang sambit ko sa pangalan nito. Lasyo! Kinabahan ako nang walang sumagot na pabalik. At hindi ko na rin makita si Lasyo. Napahigpit ang kapit ko sa flashlight, pati na sa strap ng backpack. Hindi ko na namalayang nagkahiwalay na pala kami ni Lasyo sa pagiging abala namin pareho sa pagsusuri. Pabalik na lang ako, sabi ko. Hindi ko na rin kasi kaya pang magpatuloy. Tumalikod na ako para tahaking muli ang daang dinaanan kanina. Nang biglang umilaw sa hindi kalayuan. Ricky! Lasyo! Sambit ko nang may dalawang aninong maaninagan ako doon. At parang kumakaway ang mga to sa direksyon ko. Nandyan lang pala kayo. Binilisan ko ang hakbang patungo ron. Subalit, unti-unting dumidilim sa bahaging iyon habang papalapit ako. Hindi ko na rin makita pa ang dalawang aninong kanina lang ay naririyan. Napatingin naman ako sa hawak na flashlight. Patay sindi ang ilaw nito hanggang sa tuluyan na nga namatay ito. Ano ba naman? Pinukpok ko pa ito gamit ang palad. Ngunit hindi na talaga gumana pa. Kinapa ko ang aking bulsa at inilabas ang telepono. Yun ang magsisilbing ilaw ko. Hindi man sapat ang bigay nitong ilaw. Nakuha ko namang puntahan ang pinakadulo ng palapag sa may bandang hagdanan. Teka, nasa unang palapag pa lang ako. Sabi ko sa aking sarili. Dahil bigla akong natigilan. Dahil hindi pa kami nakakaalis sa unang palapag sa pagkakatanda ko bago maghiwa-hiwalay ang landas namin ni Lasyo. Ngunit, bakit may napapansin akong hagdan? At ang hagdan na ito ay sa baba ang itinuturong direksyon. Dito rin kami nang galing kanina. Ngunit parang wala ito kanina. Hindi ko napansin ang daang ito. Lumingon ako. At pilit na inaaninag ang paligid na balot ng kadiliman. Napansin ko na lamang na bigla na lang na may nakaupo sa unahan. Tumayo ito nang mapansin nakatingin ako at dumiretso sa katabing kwarto. Teka! Pagtawag ko rito. Nagbabaka sakaling si Ricky o si Lasyo ito. Sinundan ko ito. At pumasok ito sa isang kwarto. Kung kaya't sumunod din ako. At pumasok din ako sa kwarto kung saan ito pumasok. May tao ba rito? Tao po. Tanong ko sa kadiliman. Umalingaw-ngaw naman sa kabuuan ng slit ang boses ko. Walang sumagot. Nakiramdam ako saglit. Ngunit wala pa rin.
Aalis na sana ako nang mapasinap ako dahil may kung anong bumugha ng hangin sa kalang tenga ko. Napalingon ako. Kasunod dun ay biglang bumukas ang ilaw sa tapat ng elevator na may ilang metrong layo mula sa kinatatayuan ko. May mga salitang maririnig mula ron. Parang boses ng mga bata na tila ba nagpapalitan ng salita. Meron ding impit na boses ng mga matatanda. Halo-halong boses. Mahina ito nung una. At palakas naman ng palakas pagkalipas ng bawat segundo. Nakakarinig din ako ng mga tinig na parabang nagro-rosaryo. Hindi na ako nakakakilos at tuluyan nang napako sa kinatatayuan. Nakaramdam ako ng pagkatuyo ng aking lalamunan. At sa tansya ko, nang magsilitawan sa hangin, ang iba't ibang itsurang hindi ko gusto yung masulyapan ni naman. May kalahating katawan na palitaw-litaw sa aking harapan. May mga bata na wala ng ulo na nagsisitakbuhan sa aking gilid. Mga naka-wheelchair na matatandang matatalimang tingin na ipinupukol sa akin. Mga nakabistinang puti na paggapang-gapang sa may bubungan. Mga dugo mula sa kisame na direktang tumutulo sa sahig na parang sa ulan. Ngunit mas nawindang ako sa kasunod na narinig. Ugong ng mga makina na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kasabay nun ay kalansing ng mga kadena. Iba't ibang tunog ng mga aparato. Sinasabayan pa ng mabibigat na mga yabag at mga tawang hindi ko mawari kung sino ang may-ari. Anong nangyari? Napahawak ako sa ulo sa biglaan nitong pagsakit. Umikot na rin ang paningin ko nang magsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw sa aking kinaroroonan. Habang patuloy na nakikita ang iba't ibang imahe na hindi ko alam kung ilusyon lang ba o totoo. Naibalaktot ko na ang sarili sa sobrang pagsakit ng ulo. Kalaunay napatindig ng diretso nang may biglang sumakal sa akin at hinila ko pa itaas. Nahirapan akong huminga nang mas higpitan pa nito ang pagsakal. Makikita ang babaeng galit na galit. Nakalahating mukha lang ang makikita. At nang mapadako ang tingin ko sa harapan, hindi lang kalahating mukha, kundi kalahati na lang din ang katawan. Nagtataglay din ito ng nanlilisik na mga mata na parang galit na galit. Napakapit ako sa malamig ni itong kamay nang mas lalong humigpit ang pagkakasakal nito sa akin. Hindi ko na rin maiyapak ang mga pasasahig dahil hilang-hila na ako nito. Tumirik ng mga mata ko nang wala ng hangin pumapasok sa aking katawan. Ramdam na ramdam ko ng panghihina na humalo sa pinaghalong emosyong nararamdaman. At ilang saglit pa, may dalawang pares ng kamay ang humila sa akin palayo bago pa man tuluyan akong kapusin ang hininga. Habol hiningang napasalampak kaming tatlo sa damuhan. Tama na! Huwag na natin tuloy ito! Huwag na natin ulitin! Wika ni Ricky sa gitna ng paghingal namin.
Inilagay natin sa peligro ang ating buhay sa ginawa nating to. Dugtong Panilasyo. Sabay-sabay na humahakbang patungo sa amin ang mga kaluluwang may kanya-kanyang hawak ng nakasinding kandila sa magkabilang kamay. Nang lingunin kong muli ang gusali. Umalis na tayo! Tara! Pinilit naming makatayo at tumakbo palayo kahit na hinang-hina na kami. Sa aming natuklasan ngayong gabi, hindi na namin nanaisin pang bumalik maski dumaan sa lugar na ito.